3 taon na tayong mag-asawa. Naglingkod ako sa pamilya ninyo, gumawa ako ng kanta para sa iyo. Gusto ko lang na tayo ay magkasamang mamuhay ng maayos. Asawa, ngayon ay hindi na. Pirmahan mo na. Ang pamilyang Tsu ay hindi kailangan ng babaeng tulad mo. Hindi mo pa alam, ang kuya kong si Yingshan ay nanalo ng Golden Olive Award para sa Best Male Singer. Sino ang kailangan ng kabachingching na tulad mo para sumulat ng kanta? Su Yingshan, huling tanong ko na ito. Ganito rin ba ang iniisip mo? Ayokong makakita araw-araw ng isang baboy. CJ, payag ako sa diborsyo, pero ako ang maghihiwalay sa'yo. Ako si Sumanyu. Ay ihihiwalay ka, ingrato. Ano? Ano nang ginagawa mo? Nandito ka sa harap ng altar ng mga ninuno at sinasabi mong ihihiwalay mo ang asawa mo. Ano nang kalokohan ito? Mula ngayon, tapos na ang lahat sa atin. Ikaw, Naku, 9,900,900 pala ito. Itong tabachingching. Nagkakamabutihan na pala sa iba. May karelasyon na pala sa mayaman. Kaya pala may lakas ng loob na makipaghiwalay sa anak ko. Ate, masakit ba? Kasalanan ko. Kung alam ko lang na ganoon siyang klaseng tao, hindi ko siya hahayaang lumapit sa'yo. magpahinga ka mabuti. Su Yingshan, hindi ko siya palalampasin. Ang masamang Su Yingshan. Hahanapin ko ang committee para kansilahin ang nominasyon niya. Huwag. Hayaan ang nominasyon ni Su Yingshan. Sasali rin ako sa Golden Olive Awards. Ito ang magiging comeback performance ko. Hindi ko alam kung gaano pa katagal magpapapala si At. Matagal-tagal din bago ako tinawagan ulit. Tia Chang, Ed, ikaw. Narinig mo ba? Sa Golden Olive na ito, may inimbitahang misteryosong panauhin. Sabi nila, hari Trina siya ng showbiz. Ang pinakasikat sa lahat ng larangan. Hay, simula nang magretiro siya sa hindi malamang dahilan. Wala na talagang balita tungkol sa kanya. Hay, isang diyosa siya. Hindi ko akalain na ang unang pagpapakita niya pagkatapos ng comeback ay para lang dito. Sa Golden Olive Awards, napakaswerte nating makita ang kanyang mukha. Yingshan, mamaya dapat kang makipagkilala sa international trendsetter na ito. Kung mapapangasawa mo ang ganoong tao, ang pamilyang Tsu ay hindi ganoon ang ibig sabihin ni Mama, Ting Ting. Kuya Yingshan, samahan kita para makilala ang mga veterano sa industriya ng pelikula. MMAMM. Kapag nagustuhan ako ng Golden Melody Queen, ang tanga naman nitong babae, AM. Siya, ang ganda-ganda niya. Bagong artista ba siya ng kung anong kumpanya? Tingnan mo ang dating niya, siguradong hindi bagong artista, sa tingin ko. Siguradong siya, yung malaking bituing galing sa ibang bansa.
Saan galing tong babaeng ito, nagpapakita ng ganda rito? Sino ba itong malaking bituing galing sa abroad, napakaganda ng dating? Siguradong sikat na sikat. Ang aking Yingshan. Kung makakapag-ugnay tayo sa kanya. Binibini, ang anak kong si Yingshan. Ay isa sa mga malakas na kandidato sa Golden Olive Award. Sana ay. Hindi mo na ako nakikilala? Mamang, Ikaw si Manyu? Impossible. Paano naging yung matabang babae yon? Ito. Kuya Yingshan. Ma, bakit nandito siya? Ngayon pa na. Malaking araw ni Kuya Yingshan. Siguradong may masamang balak siya. Sumanyu. Ikaw pala ito. Nag-imbot ka ng galit. Nandito ka para sirain ang kinabukasan ng anak ko. Walang hiya. At nahulog ka pa rito. Babalaan kita. Lumayo ka sa anak ko. Huwag mo na siyang guluhin. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Magandang araw, Binibini. Ako ay isang talent manager ng Starpath. Mayroon kaming isang pelikulang magsisimula ng i-shoot. Sa tingin ko, bagay na bagay ka para sa papel na bida sa pelikula naming ito. Pakikonsidera ang aking bagong music video. Kailangan namin ng isang bida. Kung wala kang ibang trabaho ngayon, pwede tayong mag-usap. Ako ang producer ng Ace ESS. Pwede ka bang maging regular na host sa amin? Kailangan namin ng babaeng artista na may ganyang dating. pasensya na, ako ay. Isang manloloko lang siya. Hindi siya talaga isang sikat na artista. Binibini, ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi naman talaga ninyo akalain na siya ay isang sikat na artista, di ba? Isang ordinaryong tao lang siya. Pero ang dating niya, Dating. Anong dating? Ilang buwan lang ang nakalipas, isa rin siyang isang matabang babae na higit sa 300 libra ang timbang. Parang baboy, hirap na hirap maglakad. ano? Sumanyu, paano ka nakapasok dito? Nagapanggap na sikat na artista, sumunod ka sa amin hanggang dito. Gusto mong mangakit ng lalaki gamit ang mukha mo. Huwag mong isipin na dahil pumapalat ka, magbabago na ang lahat. Sabihin ko sa'yo, mukha lang yan. Sa showbiz, talento ang kailangan. Talento. May talento ba ako? Kayo ba, isang third-rate na artista, ang magsasabi niyan? Third-rate? Ako ang bida sa siling. Ikaw, isang probinsyana, anong karapatan mo? At nangahas ka pang magsalita ng talento. May talento ba ako? Tanungin mo ang kuya mong Yingshan. Malalaman mo. Mahal. Teka, wag mo akong tawaging ganyan, hindi ako karapat-dapat. Tigil na, Manyu. Hindi ito lugar para sa'yo. Sasamahan kita palabas, halika na. Hiwalay na tayo, ano man ang gawin ko ngayon. Wala ka nang pakialam. Ikaw, ang cute-cute mo. Paano mo kinausat si Yingshan? Ikaw, kailangan mong disiplinahin. Aray, nangahas kang manakit sa akin, pati kay nanay. Ngayon ko lang nakakita ng ganyang kakut. Kahit hiniwalayan na, sinusundan-sundan pa rin si Kuya Yingshan. Kaya pala ang dali-daling pumayag sa paghihiwalay. Dahil may sugar daddy ka na pala, gamit ang mukha mo. Gusto mong pumasok sa showbiz. Gusto mong malaman kung ano ang lamang ko sa'yo. Kaya't dilatan mo ang mata mo at tingnan mong mabuti. Nagpapangga. Nakakita ka na ba ng piano? Bakit hindi ka pa tumutugtog? Siguradong hindi niya nakita ang piano. Hindi mo ba narinig kay Xiao King? Galing sa probinsya. Oh, hindi ba ito ang third konserto? Ito ang pinakamahirap na piyesa sa kasaysayan. Ang piyesang ito, sa lakas at bilis ng mga daliri, napakahigpit ng pangangailangan, ayon sa alamat, tanging ang punong pianista ng Love Orchestra, si Magisu, ang makakapagpatugtog nito ng perpekto. Ang galing niyang tumugtog. Naku,
Unang bises kong marinig ang pagtugtog. Ang giyasang ito na napakaganda at makapangyarihan. Narinig ko na yan dati. Ang pagtugtog ni Magisu, at ngayon narinig ko ulit. Ang galing ng babaeng ito, kasing galing ng pangunahing pianista. Tama, imposibleng ordinaryong tao lang siya. Manyu, Kuya Yingshan. Marunong lang magpiano, ano naman? Maraming marunong magpiano sa mundo. Isang artista lang yan, sinadya mong pumasok ito. Para mapansin ka, para makaakyat sa kama ng iba. Akala mo ba lahat katulad mo? Tumahimik ka. Lahat ng nandito ngayon ay mga sikat na artista, ikaw na maliit. Walang karapatang tumayo dito. Guard, alisin ninyo ang babaeng ito. Si Yao King, ilang buwan na tayong hindi nakita. Lalong lumawak ang imahinasyon mo. Kasama kayong pumasok. Karapat-dapat ba kayo? Inimbita ako dito. Inimbita. Huwag kang magsinungaling. Sino ang mag-imbitang sa iyo? Manyu, alam kong ako ang may kasalanan sa iyo. Pero hindi ka dapat magsinungaling, ito ay Golden Olive. Hindi ito lugar para magkalat, lumabas ka na. Ako ang nagsisinungaling. Tama sa paningin mo. Mali lahat ng ginagawa ko. Kilala ninyo ako, di ba? Ang babaeng ito ay hindi inimbita. Pumasok lang ng basta. Paalisin ninyo siya agad. Ayo po ay, Ako si Xiao King, artista sa pelikula. Mula sa Chani Media. si Miss Chiao. Paalisin niyo siya agad. Bakit hindi pa kayo kumilos? Tigilan ninyo. Kilala ninyo ba kung sino siya? Kahit hindi ninyo siya makilala sa mukha, dapat alam ninyo si Magisuy. Siya iyon. Ang ibig sabihin ba ni Tan, ang batang taga-probinsyang ito, ay si Magisu, ang unang Chinese singer, na nanalo ng Grammy Award. Nakakatawa. Tan, bakit ka nandito? Hinihintay ka na. Narinig ko na si Tan ang magbubukas ng Golden Olive ngayon. Sabi nila, mag-imbitahan siya ng isang lucky guest para tumugtog kasama niya. Naku, makasama si Tan sa entablado. Sana ako ang mapili. Ngayon, sa pamamagitan nitong entablado, nais kong anyayahan ang pinakamahalagang babae sa buhay ko. Ang aking musa. Si Miss Sumanyu. Na umakyat sa entablado. Sino si Sumanyu? Sino yan? Hindi ko narinig yan. Bilang regalo sa kanyang pagbabalik sa showbiz, nais ko siyang ipakanta sa inyo ng kanyang orihinal na kanta. Gusto naming makita si Idol Tan. Orihinal na kanta. Ikaw, isang probinsyana mula sa malayong lugar. Marunong kang gumawa ng orihinal na kanta. Marunong ka bang kumanta? Manyu, bumaba ka na lang. Hindi maganda yang kanta mo. Pumili ka na lang. Sa mga kanta ko, hindi ko siya kilala. Hindi siya karapat-dapat na kasama ni Idol Tan sa entablado. Orihinal pa. Sa tingin ko, sisira lang niya yung show ni Idol Tan. Gusto namin si Idol Tan. Bumaba ka. Ang kantang ito ay isang orihinal na kanta na ginawa ko noon. Tinatawag na 1,000 Songs. Maganda ba ang kanta ko? Sana pakinggan ninyo muna bago humusga. Ang ganda pala ng kanta niya. Ang galing niyang kumanta. May ganito pala siyang talento noon pa. Pero hindi niya ginamit para sa akin. Kuya Yingshan, sabi ko sa'yo. Manipulatiba, yang babae na yan. Kung hahadlangan niya ang daan ko, hindi niya ako masisisi kung magiging brutal ako.
Ang malinaw at makapangyarihang boses ay nagpapahayag ng kalungkutan sa paghihiwalay. Ngunit hindi masyadong malungkot. Sa tingin ko, ang kantang ito ay karapat-dapat sa Best New Artist Award ngayon. Parang galing sa langit ang kantang ito. Biro lang sa mando. Maganda nga ang kanta, pero kinopya lang yan. Ano? Sumanyu, maganda ang pagkakanta mo. Pero para makuha ang Golden Olive Award, kailangan mo ng tunay na kakayahan sa paggawa ng orihinal. Anong gusto mong sabihin? Dapat nating igalang ang may talento. Pero hindi karapat-dapat ang mga nangungupya na tumayo sa entabladong ito. Ang 8,000 songs ay kinopya mo lang. Ang ganda pa naman, kinopya lang pala. Marami na akong album na nailabas. Ang pinaka hindi katanggap-tanggap ay ang plagiarism. Ito ay walang hiya. Ang mga nauna ay naghirap para maglikha. Para lang kayong mga susunod ay mag-plagiarize. Siksu, sinasabi mong ang kanta kong ito ay plagiarized. Ang gusto kong itanong sa inyo, sino ang niloko ko? Ang kantang ito ay niloko ang national treasure na composer at lyricist na si Ji Fangzhangshan sa gawa niya 5 taon na ang nakalipas. Fangzhangshan, ang dating tinaguriang numero 1 Chinese composer. Ang gawa ni Ji Fangzhangshan, kaya pala nakagawa siya ng napakagandang kanta 3 taon na ang nakalilipas. Iniskam ako ni Sumanyu, pinilit niya akong makipagrelasyon sa kanya. Ngayon, hindi na ako magtitiis. Dito, sasabihin ko sa lahat. Siya ang asawa kong ikinasal ng lihim sa loob ng 3 taon. Kamakailan lang ay naghiwalay kami, nagalit siya. Kaya ninakaw niya ang gawang isinulat para sa akin ni Ji Fangzhangshan. Upang sa araw na ito ay kunin ang Golden Olive Award na para sa akin. Dumating na si Ji Fangzhangshan. Ang tinaguriang numero 1 Chinese composer na si Fangzhangshan ay personal na dumalo sa venue. Ji Fang, ang kantang 8,000 songs. Ikaw ba ang sumulat nito? At ninakaw ba ito ni Sumanyu? Sinabi ko na, hindi niya ginawa. Jitan, mukhang hindi mo alam ang buong kwento. Su, tama ba? Napakaganda ng boses mo. Kung lalapit ka sa akin para magpagawa ng kanta, hindi kita tatanggihan. Sayang lang. Bakit mo pinili ang magnakaw? Dapat mong malaman, sa industriya ng musika, ang plagiarism ay hindi mapapatawad. Wala akong balak magpaliwanag. Ngunit ngayon, gusto kong magtanong kay Ji Fang. Sinasabi ninyong ninakaw ko ang inyong kanta. Maaari ko bang itanong kung alin ang tinutukoy ninyo? Siyempre, ang Song of the Setting Sun, kanina. Kung gagawa ako ng isang bagong, magkaibang hit song, mapapatunayang hindi ako nagnakaw, di ba? Ano, makakagawa pa siya ng hit song ngayon din? Mas maganda pa sa kantang ito? Possible ba yon, Su? Naniniwala akong may kakayahan ka, ngunit basta-basta lang gumawa ng hit song? Ikaw? Impossible. Talagang hindi siya susuko, hanggat hindi siya nabubugbog. Halatang kinopya lang, tapos maglalabas pa ng kanta sa harap ng lahat. Tingnan natin kung ano ang kaya niyang gawin. Ito, ang melodya. Para bang kinakanta nito ang nararamdaman ko noong kabataan ko. Hindi naman ito pahuhuli sa kanina niyang kanta. Mas maganda pa ito kaysa kay Guro Fang. Ginangsu. May pamagat ba ang kantang ito? Ang kantang ito. Later ang pamagat. Ang kantang ito. Naalala ko ang nararamdaman ko noong kabataan. Ginangsu. Salamat. Gusto ko talaga ang kantang ito. Guro Fang. Sa inyo rin ba ang kantang ito? Hindi naman talaga ito kinopya. Aminado akong kompositor ka, pero ang paggawa ng kanta,
ay hindi patunay na hindi mo kinopya ang gawa ko. Maliban na lang. Maliban na lang ano? Maliban na lang kung ngayon magbibigay ako ng paksa. At sa loob ng kalahating oras, makakagawa ka ng isang hit. Hindi na kailangan ng kalahating oras. Bigyan mo na ako ng paksa. Manyu, sobrang hirap magsulat ng kanta ng biglaan. Bigyan mo naman ng oras ang sarili mo, bata. Huwag kang magmadali. Sage, gumawa ka ng pop song tungkol sa bata. Hindi pa ba sapat yun? Inihanda mo to ng maaga. Manyu, alam kong gusto mong sumika. Pero hindi mo dapat dayain ang lahat para lang maging tanyag. Impossible. Hindi talaga siya makakagawa ng ganung lyrics sa loob ng kalahating oras. Tama ba ako, mga kasama? Swain Shan. Ipapakita ko sa'yo ngayon kung gaano kalaki ang agwat. Sa atin. Bigyan mo lang ako ng paksa. Pabango, tungkol sa pabango ang gawin mo. Guro Fang. Sa inyo rin ba ang kantang ito? Paano niya nagawa yon? Nasa ganito kabilis na panahon. Nakagawa siya na napakaraming hit, Ginang Su. Pumunta ka sa kumpanya namin, siguradong magiging Diyosa ng musika. Ang galing ng preparasyon mo, Sage. Sa league ni King King, may suot siyang kwintas na aw. Kung kaya mo, gumawa ka ulit ng kanta tungkol sa aw. Ayaw mo pa bang gumawa ng isa? Ang galing-galing niya pala. Hindi dapat maniwala sa isang side lang. Maganda ang lyrics at melody, classic lahat. Genius siya, bakit siya mangungopia? Ayaw mo pa bang palitan? Hindi na kailangan. Tama na. Sa kalahating oras mo lang. Mas marami ka nang nagawa kaysa sa buhay ko.
Nakikiusap ako. Pwedeng maging mentor mo ako? Sumanyu, ano ba talaga gusto mo? Ako dapat ang nagtatanong yan. Gusto mo akong sirain, di ba? Sabihin ko sa'yo, hindi ko ibibigay yung pagkakataon. Sisiraan kita. Suyingshan, kung gusto ko talagang sirain ka. Bakit pa ako mag-i-effort? Huwag mong kalimutan. Ako ang tumulong sa'yo sa lyrics at kanta nitong mga nakaraang taon. Manyu, aminado ako. Mali ako sa pagkakaroon ng kabit. Pero wala ka bang kasalanan? Ang laki ng pressure ko araw-araw nitong mga nakaraang taon. Lumalayo na ako sa pangarap ko. Ikaw naman, puro puna lang. Di maganda to, mali yan. Lalaki rin ako, gusto ko rin ng maalaga at naiintindihan akong asawa. Nakakatawa ka, di ba? Ikaw ang nangako na aalagaan mo ako. Ikaw ang nagmakaawa. Ikaw ang lumuhod pagkatapos ng kasal para humingi ng tulong sa pagsusulat. 3 taon akong nagsumika para sa'yo, para sa pamilya natin. Napakarami kong sinakripisyo. Ikaw naman, nilason mo ako. Nilinlang mo ako. Nang babae ka. Kaaniwang pagkakamali lang yan ng lalaki. Huwag kang alis. Suyingshan, bitawan mo ako. Hiwalay na tayo. Ayaw mo akong bitawan, di ba? Alam ko, nagpapapayat ka para sa akin. Ito na ako. Ganito na lang, tulungan mo akong gumawa ng ilang kanta. Di na tayo maghihiwalay, okay? Bitawan mo ako. Kuya Yingshan, okay ka lang ba? Tinatawag pa naming King of Pop. Bakit ka nananakit? Okay ka lang? Wala ba siyang ginawa sa'yo? Okay lang ako. Sigurado ka? Ayaw mo ngang mahawakan. Ed Menu, close pala kayo ni King of Pop. Hindi pangkaraniwan. Akala ko magkaibigan lang kayo, pero Mukhang matagal na pala kayong nagkakilala. Sumanyu, ang kapal na mukha mo. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Hindi ganyan ang relasyon namin ni Tanjun. Mabilis kang pumayag sa diborsyo. Dahil ba sa kanya? Kailan kayo nagsimula? Ipaliwanag mo, Sumanyu. mukhang matagal na, Manyuji. Paano mo nagawa yan kay Kuya Yingshan? Kung gusto mo pang magpatuloy sa showbiz, itigil mo na ang masasamang balak mo. Sumanyu. Ikaw, babaeng hindi marunong magpakabait. Ako, hindi marunong magpakabait. Ang mga ginagawa mo ni Xiao King. Alam ninyo sa sarili ninyo. Suyingshan, wala ka talagang alam sa asawa mo. Ilang bises na niya akong tinanggihan para sa'yo. Nagregalo ka pa ng damit para makakain tayo. Ang gastos mo naman. Kumusta? Kung ganoon, sulit ang pera. 3 taon kitang hinintay para bumalik ka. Dapat nating ipagdiwang ito. Ikaw si Suyingshan. Hiwalay na. Ano? Diborsyado na ako. Ayos yan. May oras ka ba bukas ng alas 8 ng umaga? Tatawag ako ng camera crew, susundan ka namin. Titingin muna tayo ng kasal, tatanungin ko si Kristen. Magugustuhan mo ang disenyo niya at isingsing. Huminahon ka muna. Kakadiborsyo ko lang. Ano naman? Pa sa akin, ikaw pa rin ang pinakamabuti. Ako. Ang bilog ng buwan ngayon. Bawat buwan, umikot ang buwan sa mundo. Kaya bawat buwan, may isang buwan. Pero ang swerteng makasama ka, bihira. Ang ibig kong sabihin, madali ang makita. Pero ang magkasama sa taong gusto mo, mahirap lalo na sa
Akin. Teka, Anong ginagawa ninyo dito? ang bilis mo naman dumating. May mga taong sinasadya ang pagka-late ng oras. Tapos may masamang balak. Ate, huwag kang maniwala sa kanya. Ang tagal nating hindi nakita. Maligayang pagbabalik. Ate, ang laki naman ng tinago mo. Babalik ka na pala sa showbiz. Siya pa ang unang nakakaalam. Salamat. Ano ang plano mo? Babalik ka ba sa pag-awit? Siyempre naman, magtatambal ako ni Manyu. Gawa tayo ulit ng pelikula. Naalala ko noong bagong salta ka pa lang. Nakakuha ka na ng unang Cannes Best Actress para sa mga Chinese. Ngayong bumalik ka na, simulan natin ang bagong yugto. Tara, sundan natin ulit ang landas patungong Rurok. Ate, ano sa tingin mo? Ako. Napakagandang ideya. Pag-usapan ko itong mabuti ng aking scriptwriter tungkol sa karakter ng bida. Libre ang serbisyo ko. Ako na ang leading man mo, ate. Ay, kayo naman, pinag-isipan nyo lahat kung paano lalapit kay Manyu. Hindi ko papayagan. Anong karapatan mong humadlang? Ako na ang kakanta ng demi song. Desisyon na yan. Pero, ang tagal ko nang hindi umaarte. Ano naman? Naku, ikaw pa ang magisoy. Gaano man katagal, nandiyan pa rin ang iyong mga pangunahing kasanayan. Best Actress. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Ang galing. Tara, puntahan na natin ang aking studio. Pag-usapan natin ng maayos ang kolaborasyon. Pwede bang pahinga muna ang workaholic image mo? Na, Kuya Zikiao. Nagkataon lang na nagpahinga ako ngayon. Kingting, anak, makinig ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Tingnan mo ngayon. Kasama mo pa si Ying Shan para pag-usapan ang proyekto. Kahit na 6 na buwan ka nang hindi umarte, ibibigay nila yan dahil kay Ying Shan. Magkakatotoo yan. Tama ka, ma. Pa sa proyekto. Opo. Taapo. Ako si Yanjish, casting director ng Bitter Moon. Natanggap ko ang inyong aplikasyon. Miss Xiao, anong papel ang gusto mong gampanan? Sa aming pelikula? Ang manugang ko, kilalang-kilalang artista sa pelikula yan. Siyempre, bida lang ang role na kaya niya. Magpakilala ka muna. Kumusta, Derek yan? 4 na taon na akong artista. Nag-training ako dati sa isang pop agency. Bilang trainee. Simula 2020, sumali na ako sa mga pelikula. Lampas 10 pelikula, asaya na ang napasukan ko. Gusto na gusto ko si Derek Guan Zikiao. Kaya gusto ko sana. Sandali. MS Xiao, si Direk Guan naman kasi. Alam naman ng lahat, sobrang stricto siya pagdating sa acting. Napakahigpit. Lalo na yung bida. Sa madaling salita, parang hindi ka bagay. Direk yan, tungkol naman sa theme song ng pelikula. Pwede akong tumulong. Alam mo naman, marami akong awards na napanalunan sa musika kamakailan. Medyo, kilala na rin ako. Nga, Derek yan. Bigyan mo na lang ako ng pagkakataon. Pesensya na. Hindi ko naman yan kontrolado. Derek yan. Siyempre. Dahil interesado talaga si MS Chiao. Pwede kitang bigyan ng screen test. Pero, hindi ko masisiguro na ikaw talaga ang bida. Si Derek Guan ay inimbitahan ang unang Chinese Best Actress sa Cannes, si Magisu. Sa oras na yon, ikaw pa rin ang magpapakita. Magisu. Siya na naman. Derek yan, yun nga. Sino ba tong Magisu? Makikilala mo siya sa screen test. MS Chiao, mayroon pa akong mga tanong tungkol sa role. Gusto kong pag-usapan ng masinsinan.
Baka naman. Siya yon? Ed King King, yung tubig mo. Pasensya na. Pasensya na, Ed King King. Bakit ginagawa mo? Ang klutsin mo. Umalis ka diyan. Direk yan. Talaga bang si Xiao King ang napiling bida? Hindi ko sinabi na siya ang bida. Palaging si Derek Guan ang nagdedesisyon. Yung mga ganyang klaseng tao, kapag dumating ang oportunidad, dapat samantalahin. Narinig ko na si Magisoy, na hinimok ni Derek Guan na bumalik, pupunta dito para mag-audition. Totoo ba yan? Sigish, makikita mo na lang. Yun ang Cannes Best Actress. Masisiyahan tayo sa palabas na ito. Sej, maghanda na tayo. Magisoy. Kuya Yingshan, samahan mo naman akong mag-practice ng lines. Zikiao. 8. Paano siya? Ang tagal ko nang hinihintay, tong araw na to. Nabasa mo na ba ang script? Ano ang pakiramdam mo? Patas na laban lang, bakit ka nananakit? Direk Guan. Mauna na ako sa paghahanda. Basahin mo muna ang script at magpahinga ka. Ate, mag-eksena tayo. Anong ginagawa mo dito? Talagang hindi ka nawawala. Ano? Sabi mo hindi mo kami sinusundan. Ako at si Kuya Yingshan. Sasabihin ko sa'yo, ngayon ay sa ito ng bagong pelikula ni Derek Guan. Para sa pagpili ng artista. Yung isang inabando ng asawa, naglakas loob pang manggulo. Ako ang bida sa fanlong. Lumayas ka na. Bida, tinignan mo ba ang sarili mo sa salamin bago ka umalis ng bahay? Sasabihin ko sa'yo, siya ang sikat na artista. 8. Set ito, mga hindi kasali, umalis na kayo. Ano na karapatan mo para pumunta dito? Kung ikaw nga nandito, bakit ako hindi? Ikaw lang ba ang pwedeng mag-audition? Ikaw, gusto mo pang umarte. Sa tingin ko, hindi mo pa nga nababasa ng buo ang script. Bakit hindi ko siya kilala? Artista rin ba siya? Siguro may pera lang pampasok. Sasabihin ko sa'yo, huwag mong isipin na hindi ko alam. Napalihim kang pumasok dito, para lang mapansin ka ni Kuya Yingshan. At guluhin ako. Hindi, Miss Xiao King. Masyado bang makinis ang utak mo? Sasabihin ko sa'yo, huwag mong balakin si Kuya Yingshan. Paulit-ulit kang sumusunod sa akin, walang hiya. Huwag kang mag-alala, wala akong hilig sa basura. Magsisimula na ang audition. Nasaan si Xiao King? Halika na. Hindi ba dapat si Superstar Jiang Yitsu ang kaeksena ko? Bakit siya? Kung gusto mong maging kaeksena niya, kailangan mo munang pumasa sa audition. Sige, magsimula na tayo. Nahulog ako ng tuluyan sa aking kapalaran. Parang nahulog sa isang kawalan. Ikaw lang ang nasa puso ko. Cut. Kanino ka umaarte? Anong pakikipagsapalaran sa kamera? Nasaan ang emosyon mo? Ito'y eksena ng paglalahad ng damdamin. Ganyan ba ang pag-arte mo? Sobrang Ulitin. Nahulog ako ng tuluyan sa aking kapalaran. Parang nahulog sa isang kawalan. Mula noon, ang aking. Ay, cut. Xiao King, bibigyan kita ng kapa. Pwede ka nang umarte sa musical. Pelikula ito. Pelikula. Naiintindihan mo ba? Kung ganyan ang pagbigkas mo ng linya, hindi na tayo gagawa ng pelikula. Magpapalit na lang tayo ng trabaho. Magtula na lang tayo. Anong pinagtatawa mo? Kahit hindi ako nasa kondisyon, mas magaling pa rin ako sa isang taong hindi pa nakatikim ng pag-arte. Dumating na si Derek Guan. Derek Guan, ako si Xiao King. Nagkita na tayo noon. Nakapili na ako ng bida sa pelikula. Manyu, halika rito. Ano? Bakit siya? Hindi pa siya nakaarte kahit kailan. Bakit siya ang bida? Derek Guan, dapat patas ang kompetisyon. Ano ang relasyon ninyo ni Sumanyu? Bakit siya may espesyal na trato? Siguro dahil ako ang napili. Aba, kusa kang umamin. Ano naman kung napili siya? Kahit ganon, 1,000 bises siyang mas magaling kaysa sayo. Ikaw, Siniseryoso mo ba ang pag-unawa? Sa kahulugan ng mga linyang ito, kung pinag-alan mo ng mabuti ang eksenang ito, maintindihan mo ang nararamdaman ng bida, at hindi ganyan ang pag-arte mo. Derek Guan, graduate ako ng teatro. Ako ay Sige, pag-usapan natin ang mga pangunahing kasanayan ng artista. Tungkol sa boses, pagkilos, at emosyon, tanungin mo ang sarili mo. Asa ka ba? Hindi mo man lang inaral ng mabuti ang karakter. Paano mo ipapakita ang tunay na damdamin ng tauhan? hindi bagay sa akin ang linyang iyon. Hindi ko makuha ang tamang pakiramdam. Palitan ko na lang. Niloko kita, sasabihin ko sa'yo. Isa akong karaniwang tao, peke ang pagkakakilanlan ko. Ngunit ang damdamin ko ay hindi.
Hindi ako magaling makunwari. Ako. Dati akala ko. Kapag mayroon ka, mayroon na ako ang buong mundo. Itinapon ko ang lahat para sa iyo. Dahil akala ko, ang pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat. Ngunit ikaw ay parang isang lumubog na barko. Na iniwan akong nag-iisa sa malamig na tubig ng dagat. Ang pag-ibig mo sa akin. Mula sa simula ay panloloko lang. Paumanhin, alam kong mga taong ito ay kasalanan ko sa'yo. Pwede mo ba akong patawarin ng isang beses? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko kaya. Ang buhay ay hindi tulad ng pelikula na pwedeng ulitin. May mga pagkakamali kapag nagawa na, hindi na mababawi. Ibinigay ko sa iyo ang aking tunay na puso at kabataan. Ngunit ang kapalit ay ang iyong kawalan ng tiwala at pagtataksil. Dati akala ko ang pag-ibig ay kayang talunin ang lahat. Ngunit ngayon naintindihan ko na ang pag-ibig ay pwedeng magpabasag ng puso. Buong puso akong nagbigay. Sinisikap kong tuparin ang bawat pangangailangan mo. Hanggang sa nagtangka pa ako na gumamit ng isang bata. Upang palakasin ang ating relasyon, ngunit ikaw. Para kang nagpapatay ng sigarilyo. Ginamit mo lang ako at itinapon. Paulit-ulit akong nagtiis at nagpakumbaba, ngunit ang kapalit ay ang iyong mas malalim na pagkamuhi at paghamak. Ang galing ng pag-arte. Pakiramdam ko bawat salita niya ay galing mismo sa kanyang puso. Ito ang lakas ng katotohanan. Hindi kailangan ng sobrang pag-arte para maramdaman ng mga tao. Pagod na ako ang 3 taong damdamin at oras. Ituring na lang na nasayang, mula ngayon, mabubuhay ako para sa sarili ko. Sinusumpa ko, sa hinaharap ikaw lang ang mamahalin ko. Sa buong buhay ko, kahit anong mangyari sa iyo, ikaw lang ang mamahalin ko. Mahal, tapos na ba ang bagong kanta mo? Tingnan mo ang itsura mo, tumingin ka sa salamin. Nakakadiri talaga. Huwag kang umalis, pwede ba? Huli na. Huli na ang lahat, intindihin mo. Hindi na kita mahal. Salamat. Ate, hindi lang 3 taon ang ating pinagsamahan. Kapag gusto mo, hindi pa huli ang lahat. Kuya Yingshan. Manyu, ang mga salitang ito. Dialogo lang, wag mo sabihin na na-identify ka. Ang sobrang pag-iisip ay isang sakit din. May kilala akong psychiatrist. Gusto mo ba ipakilala sa'yo? Huwag kang magpakalabis. Hindi pa ako tapos sa pag-arte mo. Bigla kang sumingit. Sumanyu, sinasadya mo ba ito? Gusto ko lang mag-demo para sa iyo. Miss Xiaoqing, alam mo na ba ngayon kung paano umarte? Hindi ba't nakikita mo lang ako si Kuya Yingshan? Nanalo ng premyo at kumita ng pera. Gusto mong pumasok sa showbiz. Sasabihin ko sa iyo, ang pelikula ay hindi para sa iyo. Makakapag-arte ka lang kung may sugar daddy ka. Pero ako ay nakakuha ng maraming Best Actress Award at Naging Star Awardee pa. Ikaw lang, gusto mo akong talunin. Hindi ka kaya. Sa tingin ko, ikaw ang hindi kaya. Ano ang ibig mong sabihin? Para sa akin, ang pag-arte mo ay isang paghihirap, wala ka bang pakiramdam? Sa tingin ko, ang performance ni Miss Su ay napakagaling. Ramdam na amdam, umiyak pa ako. Ikaw, sasabihin ko sa iyo, Sumanyo. Hindi mo rin magagampanan ang bida. Ano nang pinaggatawa mo? Sabi ko kaya ko talaga. Wala pa ang international star sa audition. Masyado kang masaya, maaga pa. Siguro. Dapat marinig mo ang aking ibang pangalan. Magisu. Ikaw pa si Magisu. Nagpapanggap ka lang. Ako pa si Gongli. Ika ay sumasakay lang. Sa pangalan ni Kuya Yingshan. Para makapasok sa Golden Olive at hindi alam kung anong maruming paraan ang ginamit para makalapit kay Jiang Yingdi. Jiang Yingdi. Si Sumanyu ay isang masamang babae. Bago ka pa, marami na siyang lalaki. Lumalapit siya sa iyo, may iba siyang balak. Huwag kang magpaloko sa kanya, dati siyang mataba.
Mahirap maglakad, nakakadiri. Tumigil ka. Ate, pasensya na. Nagsisisi ako na hinayaan kita noon. Kaya marami kang hirap na dinanas sa mga taon. Pasensya na. Tapos na iyon. Sumanyo. Sumanyo, masamang babae ka. Gusto mo pang pumasok sa showbiz, naniniwala ka ba? Isasabi ko ang lahat ng ginawa mo noon, para masira ang pangalan mo. Oh, talaga? Sige nga, sabihin mo kung anong ginawa ko. Ikaw. Natatakot. Ikaw naman, alam mong may asawa't anak pero nilandi mo pa rin. Sa tingin mo maliit na bagay lang ba to? Nagsisinungaling ka, ikaw. Nagmamahalan kami ni Kuya Yingshan. Matagal na niyang hindi nararamdaman yung nararamdaman mo. Manyu, kailangan ba talagang umabot sa ganito? Umuwi na tayo. Sa totoo lang, nandito ka pa rin sa puso ko. Manyu, nagkamali ako nitong mga nakaraang taon. Huwag mo nang ipapilitan. Ang awayin si Kingking para sa akin. Yung role na yun, pinaghirapan niyang makuha. Swing Shan, nakakadiri ka talaga. Ikaw yung nagsikap na lumapit sa akin noon. Tapos hindi mo nakayanan ang tukso ni Xiaoqing. Nakipagrelasyon ka sa kanya, mahirap para sa kanya. Naisip mo ba kung gaano kahirap para sa King noong kayong dalawa? Paano ako nagkagusto sa'yo? Ikaw, lumalaki na ang loob mo. Pakikinggan mo, Swing Shan, mula ngayon. Kung ano ang gusto natin, kanya-kanyang diskarte na. Sumanyu, talagang kakalabanin mo ako hanggang dulo? Sinabi ko na, ibigay mo ang role kay Kingking. Magpakabait ka. MS Xiaoqing, mukhang gustong-gusto mo talaga. Magkaroon ng role sa pelikula ko. Opo, Derek Guan. Pangarap ko po talagang makatrabaho kayo. Nakiusap na po ako sa boss ko para sa pondo. Basta makasali po sa pelikula ninyo, mag-i-invest po kami. Pwede. Ano? Basta. Sabi ko pwede. Seryoso po ba kayo? Ako po ba ang napili? Kuya Yingshan. Zikiao, seryoso ka ba? Sinabi ko lang pwedeng-pwede. Hindi ko sinabing bida. Walang hiya ka. Cut. Palitan ng stunt. Kailan pa naging kailangan ng stunt sa ganitong sampalang eksena? Umupo ka. Stunt yan. Zikiao, ngayon ko lang napansin. Na ganyan pala kababaw ang isip mo. Okay, pwedeng umalis na ang crew. Handa na ang set. Action! Walang hiya kang babae. Mali ang anggulo ng pag-ikot. Nakita ang mukha. Ulitin. Cut. Hindi maganda. Ulitin. Hindi tumama. Isa pang bises. Okay na to. Sights na. Gamitin na lang natin yung unang teke. Nagpapakabait-baitan ka pa. Kung hindi mo kinuha ang role ko, hindi sana ako nabugbog. Hoy, meron akong latest schedule ni Sumanyo. Gusto niyo ba? Miss Su, fan po ako ninyo. Paano mo nalaman na nandito ako? Private event ko ito ngayon. Kung gusto mo, sa fan meet next month na lang tayo mag-usap. Quotes mo ba ito, Ate Manyo? Sobrang gusto talaga kita. Ang bango-bango mo. Anong pabango mo? Pwede bang huwag ka munang umalis ngayon? Dito ka na lang, samahan mo ako. Okay, pwedeng mag-shoot na. Focus sa makuha kung saan masama ang trato niya sa fans. Yung pera. Tama na ang daldal. Bibigyan kita, pangako. Gusto mo talaga ako. Kung gusto mo ako, suportahan mo ang aking mga gawa, pakinggan mo ang mga kanta ko. Suportahan mo ang aking endorsements. Bakit kailangan? Pakialaman ang private life ko. Ang distansya sa pagitan ng fan at celebrity ay dapat nakabatay sa mutual na respeto. Tao lang din ako, na may ilaw sa paligid. Walang may gusto na sinusundan-sundan, kinukunan ng walang paalam. O ginagawang kalakal ang privacy. Kung gusto mo ako, ay respeto mo ako. Sage. Gusto mo ng picture? Okay, pagkatapos ng picture ngayon. Huwag mo na akong sundan. Sage. Kukunan pa ba? Umalis ka. Di ka ba naiinit sa ginagawa mo? Bata ka ba? 3 taon lang. Anong sinasabi mo?
Di ko maintindihan. Umuwi ka muna. Sa susunod na fan meet na lang tayo magkita. Salamat po Ate Manyu. Anong tinitingnan-tingnan mo? Siya King, itigil mo na iyang mga laro mo. Wala akong oras para sa'yo. Sumanyu, ano ba ang pinagmamalaki mo? Kung hindi dahil sa'yo, naagaw mo ang bida kong papel. Hindi ako magiging stunt double. Okay lang yun. Pero hirap na hirap ako para makipag-iwalay si Yingshan sa'yo. Bakit ka nandito ulit sa harap ko? Bakit mo siya pinapansin? Di na lang kita pag-uusapan yung mga kalokohan mo. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo. Si Wingshan, hindi siya mabuting tao. Hindi kanya mahal, mahal lang niya ang sarili niya. Tingnan mo, ano na ang nangyari sa'yo dahil sa kanya? Gising na. Mahal niya ako. Di pwedeng hindi. Mahal niya talaga ako. Dahil lahat to kay Sumanyu. Lahat dahil sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Ay, si Yingshan pala. Anong ginagawa mo dito? Sabi ni Hua, pag-usapan daw namin yung debut show. Ay, congratulations. Nandito ako para kay Hua. Papag-usapan yung bagong album ko. Hindi mo pa alam. Sabi ni Hua, anselado na yung album mo. Kihua. Si Xiao Tzu pala. Bakit di ka man lang kumatok? Sabi ni Minyao, kanselado na yung album ko. Ano to? Sabi mo sa akin nung isang araw. Sa susunod na buwan, ilalabas mo yon. Yung album mo, sinabi ng management na i-hold muna. Wala akong magagawa. Sasabihin ko sana sa'yo, halos isang taon kong pinaghandaan to. Apos ganito, tinatapakan niyo ako. Yung kahihiyan mo sa Golden Olive Awards. Hinayaan ka pa ng kumpanya. Swerte ka na nga. Bukas ng gabi, yung bagong pelikula ni Director Guan. Meron silang opening ceremony. Inimbitahan nila si Xiao Yun. Alam mo naman, siya ang founder ng Starpath. Kung makakasama ka, baka magustuhan ka ng boss. At ano to? Invitation? Sinong nagsabi sa'yo na meron akong invitation? Kahit na meron ako, ikaw, isang third-rate singer, hindi ka makakasama. MS Su, nandito na po kayo. Su. MS Su, sandali lang po. Tatawagin ko po ang boss. Sumanyu, ikaw nga. Anong ginagawa mo dito? Alam ko na, yung album ko, hindi may palabas. Ikaw ang may gawa, no? Yung masamang babae ka. Gusto mo akong sirain, di ba? Bitawan mo ako. Ang sipag mo talagang magpakita sa harap ko. Hindi ba para lang mapansin mo ako? Pakiusap, magpakita ka ng respeto sa sarili mo. Nagpapanggap ka pang dalisay at malinis? Noong mga nakaraang araw, ako pa ang sinuyo mo. Paulit-ulit mong sinasabing magkakaanak tayo. E ano ngayon? Ngayon, naglalaro ka pa ng ayaw wo sa akin, ha? Sumanyu, ang lakas ng loob mong sampalin ako. Mukhang gusto mo ng gulo. Babalaan kita, hiwalay na tayo. Kung hahawakan mo pa ako, tatawag ako ng pulis agad. Hindi ko alam kung bakit ako bulag noon at nakita pa kita. Sumanyu. Xiao Chu, anong ginagawa mo rito, Fengji? Lumabas ka na. May pag-usapan pa kami ni MS Su. Fengji, narinig ko na kukanselahin mo ang bagong album ko. Nababahala lang ako kaya naghintay ako rito. Matagal ko nang pinaghahandaan ito. Bigla na lang ikakansela. Paano ko sasabihin sa mga fans ko? Mga fans, ika mo? AME, Su Yingshan. Hindi pa kita pinapalayas, malaking bagay na yon. Sasabihin ko sa'yo. Noong huling awards night, pinahiya mo ang kumpanya namin. Hindi pa kita pinaparusahan, ikaw pa ang nagpakita. Kung hindi dahil sa mga lyrics na isinulat mo noon, at may konting talento ka pa, matagal na kitang pinalayas. Fengj.
Yung awards night, aksidente lang yon. Ako. Ay akong magdala ng mas maraming awards sa kumpanya. Ay akong magdala ng mas maraming awards sa kumpanya. Anong pinagtatawa mo? Tumahimik ka. MS Sue, pesensya na sa istorbo. Halika. Pupunta tayo sa opisina ko para pag-usapan ang partnership. Ara na. Ganito kasi yun, mayroon kaming bagong song competition. Gusto sana naming imbitahan kayong maging hurado. Pwede bang pag-isipan ninyo? Sumanyu, bakit kailangan mong mangagaw? Inagaw mo ang lahat sa akin. 3 taon, walang paramdam sa akin. Tao ka pa ba? Sumanyu, noong nakauwi ako. Hindi kita makontak. Kung hindi ka tumawag. Akala ko patay ka na. Alam mo ba yon? Ay, pasensya na, Ting-Ting. Huwag kang maglandi, sabihin mo ang totoo. Hindi maganda ang buhay ko noon kung alam mo. Masasaktan ka lang. Pero ngayon, maayos naman na ako. Nagpakasal na ako. Pero naghiwalay na rin ako. Sasabihin ko sa'yo, ilang buwan lang ang nakalipas, isa pa ako. Sobrang taba na halos 300 kilo ang timbang. Susuko, nitong mga nakaraang taon. Napakahirap siguro ng pinagdaanan mo. Anong nangyari sa'yo? Sino ba yung gago na nakipaghiwalay sa'yo? Guan Sikyao, Jiang Itsu. O yung Tanjun. Papatayin ko siya. Hindi sila. Ayaw ko nang pag-usapan siya. Alamin mo, alam mo ba, kung ilan ang lalaki sa mundo? 3 bilyon. Matatakot na pa bang walang mabuting lalaki? Ngayon, kumaway lang ako. Isang hanay agad ang lalapit. Tawagin sila. Kumusta, boss? Pumili ka. Tulong. Tumigil ka diyan. Zhangting. Ako. Salamat. Zhangting. Tama na yan, may gagawin pa tayo bukas. Ate, ang sakit. Ano ba? Alam mo ba yung pakiramdam? Kapag ang pinakamagandang gulay, kinain ng baboy. Wala akong pakialam, dapat samahan mo ako ngayon. Mga tol, halika rito. Wag na. Tol, gusto mo ng asawa? Dali, pumunta ka rito. Susu, huwag kang magpasalamat masyado. Hanggang dito na lang ang kaya kong tulong. Anong pinagtatawa mo? Kapag tumawa ka pa, isasama ko na si Susu pabalik. 8. Salamat, Ate Zhangting. Umalis ka. Teka. Bag. Mabuti ang loob, mabuti ang kapalit. Mamatay ka sana. Sabi ko na sa'yo. Hindi ako lasing. Tingnan mo. Ayos lang ako. Hoy, Ek. Tignan ko, masakit ba? Sabi ko sa'yo, lasing ka nga. Nadaya ka ba? Ate, malamig sa sahig. Tumayo ka.
Yiksu. Eight. Ikaw mismo ang kusang umamin. Pananagutan mo ako. Ate, bakit hindi ka nagsasalita? 8. Huwag. Anong nangyari? Ano nang huwag? Huwag kang tumingin sa salamin. Huwag kang uminom ng gamot. Sige na sige, okay na yan, tapos na ang lahat. Maganda ka. At ang ganda-ganda mo. Kahit anong itsura mo, gusto kita. Dati, palagi kong naiisip na malayo ang agwat natin. Pero ngayon, narito ka na sa tabi ko, totoo ka na. 8. Mas mahalaga ka kaysa sa lahat, mag-ingat ka palagi, ha? Good night. Gold na gabay, eksklusibo para kay Sumanyo. Daang patungo sa pag-ibig. Tingnan mo, ayos na ba ang buhok ko? Si Kihua talaga, masama. Ni hindi man lang maglagay ng stylist para sa akin. Kamusta kayong lahat? Huwag kang humarang, abala ako sa pagkuha ng pwesto. Hindi kita papatawarin. Kuya Yingshan, alis na tayo. AME. Paumanhin. Hindi maaring pumasok ang ginoong ito. Anong sinabi mo? Hindi mo ba ako kilala? Kuya Guard, kasama ko siya. Pwede siyang pumasok. Tingnan mong mabuti. Paumanhin, ganoon ang patakaran. Hindi maaring pumasok. Dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Ako ay nanalo ng Best Song Award. Nandiyan na siya. Kuhanan mo ng litrato. Binibining Su. Ay parehong nag-anyaya sa iyo. Sa alin po kayo magsising? Ano po, Binibining Su? Magpo-focus po ba kayo sa music industry? O sa showbiz? Binibining Su, pakisagot naman po. Godesu, mahal kita. Sinundan kita mula sa ibang bansa hanggang dito. Sa wakas nakita. Pwede mo ba akong lagdaan? Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Sino ang hindi kilala sa'yo? Misu, kahit walang imbitasyon nakapasok ka. Tana, pasok na tayo. Ano ang ibig mong sabihin? Asawa ko si Sumanyu. Bakit hindi ako papapasukin? Sumanyu, hindi mo ba ako naririnig? Manyu. Ayos ka lang ba? Kung tama ang alala ko, sa premiere ng pelikula ngayon, parang hindi ka naimbitahan, di ba? Hindi inimbita, nandito ka pa, nagpapapansin ka pa. Su Yingshan, ang kapal ng mukha mo. Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Kasama ko ni King King. Kasama ko siya. Ano problema? Ngayon, kasama mo na naman si Xiao King? Kanina pa, asawa mo na raw si Manyu? Sawa. Ikaw, pakiusap, paalisin mo na to. Ano ba yan? Bitiwan mo ako. Director Guan. Ako ang nag-imbita kay Kuya Yingshan. Medyo hindi maganda ang pakiramdam niya ngayon. Kaya nagsasalita siya ng ganyan. Magpatawad ka na. Huwag mo na siyang pansinin, okay? Su Manyu. Miss Su. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Paumanhin.
Ang swerte talaga ni Xu Yingshan. May bago na namang nag-aalaga sa kanya. Hayaan mo na silang pumasok. Ayos lang. Sino ang nagsabi sa'yo na makiusap sa kanila? Nakakahiya. Umalis ka diyan. Hindi ba sinabi mo na dati mo pa? Nakilala si Ginang Chiao yun? Dalhin mo ako sa kanya ngayon. Tara. Kuya Yingshan, sandali lang. Nakilala ko si Ginang Xiao. Pero baka hindi niya ako maalala. Biglaan kong pupunta. Magagalit siya sigurado. Ayaw mo? Ako na lang. Kuya Yingshan, Ginang Chiao. Magandang aw. Ako si Xu Yingshan ng Chanqi. Nanalo ako ng Golden Record at Golden Olive Award. Hindi ko alam kung para sa theme song ng Cage ni Director Guan ngayon. Mayroon ba akong? pasensya na. Hindi kita kilala. Bisita lang ako ngayon. Kung gusto mong makipagtrabaho, sabihan mo ang manager mo na makipag-ugnayan sa Starway. Hindi, MS Chiao. Ako. Hinahangaan lang kita. Sino to? Bigla na lang nakikipag-partner kay MS Chiao. Akala mo kung sino? Ang international superstar. Nga, walang modo. Eka, di ba to yung singer na nag-announce ng hiwalayan sa Golden Olive? Apos na pahiya? Pangatlong klase lang. Boss, andito na sila. Yemem. Et yun, ito si Sumanyu. Ang bida sa Cage. Hello na Xiao, ako si Sumanyu. Magisu. Paulit-ulit kong nalirinig ang tungkol sa'yo. Narinig ko yung kanta mo sa Golden Olive. Ang galing. Isang karangalan para sa Starway. Na makuha ang isang versatile star na tulad mo. Tawagin mo na lang akong Atyon. Salamat, ate yon. Karangalan ko ring makipagtrabaho sa'yo. Paano kung ikaw at si Tanjon ang magiging creative directors para sa character song ng Cage? Naniniwala akong sa iyong pag-unawa sa karakter at talento sa paglikha, magbibigay ka ng mas malaking sorpresa. Makikipagtrabaho na naman ako sa'yo? Bakit siya? Anong pag-unawa meron ang isang babaeng puro laba at luto lang? Asong sumusunod lang sa akin. Tatlong taon kang naging alalay ko. Anong kapatan mo para tumayo dito? Babaeng laging humihingi ng awa? Dapat sa bahay lang, mag-alaga ng asawa at anak. Sumasali sa palabas, gumagamit ng mukha para mangakit ng lalaki. Ang cute. Ano naman kung babae ako? Nandito ako dahil mas magaling ako sa trabahong ito. Yan ang kakayahan ko. Hindi ako mas mataas sa'yo. O mas mababa. Pwede akong mag-alaga sa bahay. Pero huwag mong maliitin ang kakayahan ng babae. Nakontrolin ang sariling kapalaran. Ano to? Bitawan mo ako. Kuya Yingshan, Si Sumanyu na yan. Siya ang dahilan kung bakit ako napahiya. Kung wala siya, nakakonekta na sana ako sa Starway ngayon. Hindi pwede. Bukas, pupuntahan ko talaga siya. Kuya Yingshan. Mag-focus ka na lang sa pagsusulat ng kanta. Huwag nang maghanap ng koneksyon. Kung magpapatuloy ka nito, si Boss Feng. Tumahimik ka. Si Fenki na yon. Akala ko ba nandito pa ako sa Chanqi? Tapos ngayong may problema ako. Parang gusto na niya agad akong itaboy. Hinahadlangan lang ni Boss Feng ang paglabas ng bagong album mo. Pero yung mga susunod mong schedule. Anong lakas ng loob mong banggitin? Yang mga walang kwentang event na yan? Pinagsama ko sa mga hindi kilalang third-rate na artista. Anong tingin niya sa akin? Best Male Singer Awardee ako. Kuya Yingshan. Pati ikaw, lahat ng resources mo. Wala ni isang makaka-attract ng investment. Sa pelikula ni Guan Ziqiao, extra ka lang, tapos ang lakas pa ng loob mong dalhin, yung invitation. Isama ko sa opening banquet. Naipahiya ako sa guard sa entrance. Sinabi, sinasadya mo bang mapahiya ako? Sabihin mo, Hindi. AME, alam ko namang hindi mo kaya.
Sumanyu. Hindi kita palalampasin. Siguraduhin maayos ang pag-check. Dapat maingat, baka may mangyari. Alam ko, ilang taon na ako sa trabahong to. Huwag kang mag-alala. Sage. Hoy, bata. Part-time ka dito? Dapat klaro sa'yo. Dapat maayos at mahigpit ang pagkakatali ng mga ilaw dito. Baka bumagsak at magkadisgrasya. Huwag kang mag-alala, hindi ito babagsak. Sage. Isa, dalawa, sige, magpahinga muna tayo. Zikiao, Derek Guan, puntahan ko muna. Safety first. Medyo kinabahan ako para sa iyo sa susunod na action scene. Bisita lang. Unang action scene mo to, relax lang. Kaya mo yan. Kamusta? Nagulat ka ba? baliktad, pair. Nagulat nga ako. Hindi pa ako tapos mag-shoot. Pero mas maaga matapos, mas maaga rin masaya. Tara, mga kapatid, milk tea tayo. Si MS Sumanyu ang manlilibre. Salamat, Goddess Su. Nakaka-relax ang matamis kapag kinakabahan. Kapag umakyat ka na, mag-ingat. Sana isang take lang. Tapos uwi ng masaya, dadalhin kita kumain ng masarap. Ngayon, wala si Guan Zikiao, at wala ring istorbo si Yichu. Tayo lang dalawa, mag-celebrate tayo ng Valentine's Day. Bakit mo ko tinititigan? Kasi ang ganda-ganda mo. Nga, tama ka. Tanjun, ano ba yung sinasabi mo? Hindi yon, kinakabahan lang ako para sa'yo. Nagsasabi lang ako ng kung ano-ano. Ah, nagsasabi ka lang pala ng kung ano-ano. Akala ko magkasama tayong pupunta, yung last time. Yung Ace restaurant na hindi ko pa napupuntahan. Kung nagsasabi ka lang ng kung ano-ano, baka wag na lang. Hindi pwedeng wag. Hindi pwedeng wag tayong dalawa. Ah, ako na ang magpa-reserve. Ate Manyu, pwede na tayong mag-prepare. Susunod, ako na sa restaurant. Isasama natin sina Zikiao at Ixo. Bakit kasama sila? Sigurado ka bang hindi gagamit ng stunt double? Delikado pa rin to. Hindi na. Trabaho ko to bilang artista. At saka, kapag ako mismo ang gumawa, mas totoo ang dating sa screen. Sige, mag-ingat ka. Lahat ng department, final check. Magre-ready na tayo pa sa shooting. Atlo, dalawa, isa, action. Ayos ah. Ang ganda ng suntok na yon. Parang hindi first time na gumawa ng action scene. Galing. Cut. Okay na. Sa bida na tayo. Manyu. Kilalang maawit at artista na si Sumanyu. Nasaksihan ang aksidente sa set, malubha ang kalagayan. Patuloy na magulat para sa inyo. Cheers.
Susu, gising ka na. Isang araw at gabi ka nang ngalang malay. Saan ka ba sumasakit? Tatawag ako ng doktor. Sisitan. Malubha na ang kanyang kalagayan. Eight. Bakit ka nakatayo? Hindi ba sinabi sa'yo ng doktor na huwag masyadong mapagod? Dapat tama lang ang tagal ng paglalakad mo. Siya. Kumusta na siya? Si Kuya Tanjun dahil sa pinsala sa ulo. Nasugatan ng brainstem, nagdulot ito ng komplikasyon. Sabi nila, hindi pa sigurado kung kailan siya magigising. 8. Bigyan mo siya ng oras, hayaan mo mag-process siya ng dahan-dahan. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Ang luha ay perlas, kapag mas umiyak ka, mas mukha kang baboy. Bakit ka ba ganoon kabobo? Hindi ba't napagkasunduan natin? Na magkakasama tayong pupunta sa restaurant na yon, ang dami na nating beses nagplano. Sabi mo pa, kapag may oras na ako, magta-travel tayo ng magkasama. Maghanap ng lugar kung saan walang nakakakilala sa atin. Para magawa natin ang gusto natin. May oras na ako ngayon. Huwag kang matulog. Basta magising ka lang. Sasama ako sa'yo kaagad. Sino ba ang nag-utos sa'yo na iligtas ako? Ang daming tao sa eksena, bakit ka pa nagpakabayani? Ayokong magkautang sa'yo. Gising ka nga kaagad. Kung hindi na kita kakausapin. Naririnig mo ba? Sabi ko hindi na kita kakausapin. Ang tagal ko nang naghintay para muling makita ka. Hindi ba't sinabi mo? Nadadalhin mo ako sa mas malaking entablado. Kailangang palitan ang gamot ng pasyente. Lumabas muna ang pamilya. Salamat. Hahaha. Tanjon. Bakit mo siya tinulungan? Ang babaeng yon, si Sumanyu. Kaapat dapat siyang mamatay. Alam mo ba kung gaano siya kalala ang ginawa sa akin? Wala na akong lahat ngayon. Gusto ko ring maranasan niya. Ang lasa ng pagkawala ng lahat. Lumabas muna ang pamilya. Siya. Tanjun. Sumanyu. Tamang-tama ang pagdating mo. Bakit hindi mo lang ako sinundan ng tahimik? Nagkamali lang ako, tulad ng mga lalaking nagkakamali.
Pero ikaw, ginawa mo akong kahiya-hiya. Wala na akong lahat ngayon. Dahil sa'yo lahat ito, dahil sa babaeng to. Bitawan mo ako. Sinapak mo pa ako? Subukan mong gumalaw ulit. Huwag. Matutulungan kita. Basta gusto mo. Pwede kitang tulungan sa pagsusulat ng kanta. Nakalimutan mo na ba? Yung mga kanta kong ginawa para sa'yo noon. Nanalo na ng award. Basta gusto mo. Tutulungan pa kita sa pagsusulat ng kanta. Makakabalik ka na sa showbiz. At magiging bagong hari ng industriya. Bitawan mo ako. Totoo pa ba ang sinabi mo kanina? Ang Best Actress Award ay mapupunta sa bida ng bilangguan, MS Sumanyu. Salamat sa lahat ng narito ngayon. Sa mga fans na laging sumuporta sa akin. Sa mga kaibigang hindi ako iniwan. Kayong lahat. Ang dahilan kung bakit. Marami akong pinagdaanan nitong mga taon. Mula sa audience hanggang sa entablado. Tinulig sa't pinagtawanan. Dumaan ako sa diborsyo. Sa batikos. Sa paninirang puri. Salamat sa inyong lahat na naniniwala at sumusuporta, hindi nagpabaya. Ilang 3 taon ba ang mayroon sa buhay? Gaano karaming oras ang mailalaan sa pinakamamahal na gawain? Gaano karaming sandali ang maibabahagi sa pinakamamahal na tao? Best Actress. Pero swerte pa rin ako. Dahil nandito pa rin ako sa entablado. Patuloy sa pag-awit at pag-arte. Sasabihin ko sa mga nagmamahal sa akin na mananatili akong matatag at maghahatid ng mas magagandang obra. Ngayong pagkakataon,